Ang katahimikan sa loob ng majlis ng mga Al-Fayed ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng iskandalo noong nakaraang gabi. Wala na ang mga bisita. Wala na ang musika. Ang natitira na lang ay ang dalawang patriarka na nakaupo sa magkatapat na sofa, ang mga basag na piraso ng kanilang dangal at ang amoy ng mapait na kape. Nakatayo si Muhammad sa gitna. Suot ang kanyang thobe na wala ng bisht o palamuti. Tinitigan niya ang kanyang ama, si Hasan, at ang kaibigan ng ama niyang si Abdullah. Si Abdullah ay nakayuko, hindi makatingin sa mata ng kanyang kumpare. Ang revelasyon ni Raj ay hindi lang sumira sa kasal. Ito ay halos sumunog sa pangalan ng kanilang mga pamilya. Ang anak niyang si Miriam ay ipinadala na sa isang malayong kamag-anak sa Europe kaninang madaling araw pa lamang para itago ang tiyan at ang kahihiyan. This is a stain that cannot be washed. Malamig na sabi ni Hasan. Ang boses ay parang yelo na gumuguhit sa mainit na hangin. You tried to entrap my son. You tried to pass off a bastard child as an Al-Fayed heir. Do you know what the community will say? I didn't know. Nauutal na sagot ni Abdullah. Nanginginig ang mga kamay. Miriam deceived us all. Ignorance is not an excuse for betrayal. Sagot ni Hasan. And because of your blood, my son was almost ruined. Tumayo si Abdullah. Alam niyang kailangan niyang magbayad. Sa mundo nila, ang honor ay may presyo. At ang presyong iyon ay ginto. I will make it right, Hasan. Desperadong sabi ni Abdullah. The expansion project you wanted? The 50 million dirham investment for the new refineries? I will fund it. Full interest-free capital. I will sign over the land in Dubai that you have always wanted. Just, please, let us bury this story. Let us say the wedding was cancelled due to medical reasons. Anything. Hindi kumibo si Hasan. Tinitigan niya ang kaibigan. Tinitimbang ang halaga ng kahihiyan laban sa halaga ng pera. Pagkalipas ng 1 minuto, tumango siya. Done. Sign the papers tomorrow. And never mention Miriam's name in this house again. Nakahinga ng maluwag si Abdullah at dali-daling umalis. Parang asong bahag ang buntot. Sa loob ng majlis, ipinatawag ni Hasan si Muhammad sa pamamagitan ni Jabar. Nang pumasok at makita ni Hasan ang kanyang panganay na anak, nawala ang tigas ng kanyang anyo. Hindi na siya naghintay ng pagbati. Agad niyang nilapitan si Muhammad at niyakap ito ng mahigpit. Isang bagay na bihirang gawin ng istriktong patriarka. Sa yakap na yon, ipinadama niya ang bigat ng kanyang pagsisisi. Ito ay isang yakap na walang salita pero malinaw ang mensahe. Patawad. Patawad sa panganib at kahihiyan na hindi niya namalayang inihahatid na pala niya sa sarili niyang anak sa sala ng tradisyon. Nang kumalas siya, tinitigan niya si Muhammad. Ang mga mata ay puno ng lungkot at paghanga. You knew. Basag ang boses na sabi ni Hasan. Or at least, you suspected something was wrong. But you walked into that hall ready to marry her. Why? Because you asked me to, Baba. Sagot ni Muhammad ng totoo. Because Samantha gave me up to save this family. I was ready to die inside just to keep your honor intact. Bumukas ang pinto ng majlis. Pumasok si Sarah, ang kapatid na babae ni Muhammad. May dala itong mga folder at tablet. Hindi siya mukhang natatakot. Mukha siyang handa. Baba!
Sabi ni Sarah, nilapag ang mga dokumento sa mesa. I reviewed the contract Amo Abdullah offered. If we restructure the deal, we can gain 15% more equity. I already drafted the new terms. Natigilan si Hassan. Tumingin siya kay Sarah, tapos kay Muhammad. See? Nakanghiting sabi ni Muhammad. She is the shark you always wanted, Baba. I was just a dolphin performing tricks. Lumapit si Muhammad sa ama. Ito na ang pagkakataon niya. I am relinquishing my position as CEO. I am giving up my claim to the inheritance. Give it all to Sarah. She deserves it more than I ever did. Kumunot ang noo ni Hassan. And you? Where will you go? Without my money, you are nothing. No, Baba. Umiling si Muhammad. With your money, I was a prisoner. Without it, I am finally free. Free to find out who I am. I will go to the Philippines. I will find Samantha. Tumayo si Hassan. Ang mukha ay puno ng galit at pagtataka. You choose poverty. You choose to live in a third world slum over this palace. I choose life. Sagot ni Muhammad. Nagkatinginan ang mag-ama ng matagal. Sa huli, bumuntong hininga si Hassan at tinalikuran ng anak. Fine. Matigas na sabi ni Hassan. If you leave with nothing. No trust fund, no allowance, no emergency accounts. If you walk out that door, you are no longer an Al-Fayed. You are just Muhammad. Inasahan ni Hassan na matatakot ang anak. Pero ngumiti lang si Muhammad. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling Rolex sa pulso at ipinatong sa mesa. Nilabas niya ang kanyang wallet, kinuha ang Emirates ID at mga credit card at iniwan din doon. Goodbye, Baba. Sabi ni Muhammad. Hinalikan niya ang ulo ng ama. Niyakap ang umiiyak niyan ina. Muhammad! At tinapik sa balikat si Sarah. Lead them well. I know you can do it better than me. Lumabas si Muhammad sa mansyon, bit-bit lamang ang isang bag ng damit. Ang hangin sa labas ay mainit, pero sa unang pagkakataon, ito ay masarap lang hapin. Kinabukasan, Ninoy Aquino International Airport. Ang init at alinsangan ay sumalubong kay Muhammad paglabas niya ng airport sa Pilipinas. Iba ito sa init ng UAE. Ito ay malagkit, maingay, at amoy usok. Wala siyang driver na sumundo. Wala siyang VIP lane. Kasama ng daan-daang OFWs at turista, pumila siya sa taxi stand. Ang suot niya ay simpleng t-shirt at jeans. Ang pera sa bulsa niya ay galing sa matalik na kaibigang si Ali. Sapat lang para mabuhay ng ilang buwan at mag-enroll sa aviation school. Ayaw niya pa nga sanang tanggapin ito, pero ipinilit ni Ali at sinabing hiram ito at bayaran na lang pagkaya na niya. Hello, sir. Where do you want to go, sir? Tanong ng taxi driver. Binasa ni Muhammad ang address na nakasulat sa kanyang palad. Ang address na nakuha ni Ali mula sa files ng agency bago ito na-delete. Take me to this address in Santa Maria, Bulacan, please. Ah, okay. Okay, sir. I will take you there. No problem. Habang binabaybay nila ang usad pagong na traffic sa EDSA, nakita ni Muhammad ang tunay na mundo ni Samantha. Walang skyscrapers na gawa sa salamin. Sa halip, sumalubong sa kanya ang mabibigat na konkretong flyover na tila dumadagan sa kalsada. Mga kable ng kuryente na nagkabuhol-buhol at mga bus
na nagbubuga ng itim na usok. Sorry to ask you this question, my friend. It's my first time in the Philippines. Is the area where we are going, safe? Nahihiyang tanong ni Muhammad habang nakatingin sa labas. Tumhawa ang driver. Yes, sir. It's safe. And it's more fun in the Philippines. Huminto ang taxi sa tapat ng isang makitid na eskinita sa isang barangay. Hindi na makapasok ang sasakyan. Sir, sorry. But it is only, until here only I can take you. That address you show me, you have to walk inside that small road to go there. Sabi ng driver. Bumaba si Muhammad bitbit ang kanyang dalawang maleta. Agad siyang pinagtitinginan. Isang matangkad, guwapong arahbo na nasa gitna ng looban. Ang mga tricycle driver ay nagbubulungan. Ang mga bata ay sumisigaw. Saan ka punta? Sino kaya pinupuntahan niyan dito? Naglakad siya papasok. Ang kalsada ay maputik dahil kakatapos lang ng ulan. May amoy ng pritong isda at kanal. May tumatahol na aso. Ito ang realidad na pinili niya. Nagtanong siya sa isang tindahan. Hi. Would you know Fernandez family? Samantha? Tinuro ng tindera ang isang bahay sa dulo na may gate na gawa sa kahoy at yero. Kumatok si Muhammad. Ang puso niya ay kumakalabog mas malakas pa kaysa noong nasa Al-Fayed boardroom siya. Bumukas ang gate. Pero hindi si Samantha ang lumabas. Si Malu. Nakapambahay na shorts, t-shirt na may butas, at gulo-gulo ang buhok. Nanlaki ang mata ni Malu. Para siyang nakakita ng multo. Muhammad? Nauutal na sigaw ni Malu. Pero imbes na papasukin siya, hinarangan ni Malu ang gate. Ang mukha nito ay naging matapang. Wait, who do you think you are? Coming here unannounced? Mataray na tanong ni Malu. And the nerve to show your face after what your father did to me. I mean, to our band. He kicked us out. Did you know about that? Malu, please. Pakiusap ni Muhammad, pinagpapawisan na ng husto. I need to see her. See her? For what? So you can hurt her more? No way. Sigaw ni Malu. Pero nangingilid ang luha nito. You've already ruined our lives. We lost our jobs. She cries every single night because of you. Don't disturb her again if you're just going to leave her like before. Nakita ni Muhammad ang sakit sa mata ni Malu. Naintindihan niya na hindi ito galit para sa sarili nito, kundi para kay Samantha. I am not leaving her. Seryosong sagot ni Muhammad. I left everything, Malu. My money, my family, my inheritance. I have nothing left but this bag. I came here to stay. Natigilan si Malu. Tiningnan niya si Muhammad mula ulo hanggang paa. Wala ang BMW. Wala ang thobe. Wala ang yabang. Isang lalaking pawisan at pagod na nagmamakaawa sa gate nila. Unti-unting bumaba ang depensa ni Malu. So, do you mean to say you don't have any money at all? None. Ngumiti si Muhammad. But I can work. I know how to make a living. I will make it work. I will take care of her. I promise. Sa wakas, binuksan na rin ni Malu ang gate ng malaki. You are crazy. Fine, you can come inside. But if you break your promise, I will round up every guy we know to break both your legs. Do you understand? Yes. I understand.
Natatawang sagot ni Muhammad. Pagpasok ni Muhammad sa maliit na bakuran, nakita niya si Samantha. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkito. Nagkukula ng puting damit sa isang palanggana. Nakapusod ang buhok, walang make-up at pawisan. Nang marinig ni Samantha ang boses, dahan-dahan siyang lumingon. Nabitawan niya ang sabon. Muhammad? Bulong niya. Parang takot na baka imahinasyon lang ito. Hindi na nagsalita si Muhammad. Binitawan niya ang mga maleta at lumapit. Napatayo si Samantha. Ang mga kamay ay puno pa ng bula. Why? Garalgal na tanong ni Samantha. Why are you here? Your wedding, your family. There is no more wedding. Naninggilid ang luha, pero nakangiting sabi ni Muhammad. Hinawakan ang mukha ni Samantha kahit basa ang mga kamay nito. The cage is broken, Sam. I told my father, I choose life. I choose you. Niyakap siya ni Samantha ng maigpit. Ibinaon niya ang mukha sa dibdib ni Muhammad at umiyak. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng relief. Ang bigat ng sakripisyo ay nawala. Sa gilid, pinupunasan ni Malu ang luha niya gamit ang laylayan ng t-shirt niya. Sus! Ang drama nyo! Kakain na tayo! Nang gabing yun, nagsalu-salo sila sa maliit na mesa. Ang ulam ay tinolang manok na niluto ng nanay ni Samantha. Tinuruan ni Malu si Muhammad kung paano kumain gamit ang kamay. Like this, Muhammad. Turo ni Malu. You have to push the rice with your thumb. Tumawa si Muhammad habang sinusubukan niyang magkamay. Nalalaglag ang kanin. Pinagpapawisan siya dahil walang aircon at maingay ang videoke sa kapitbahay. Pero habang tumatawa si Samantha sa tabi niya at inaabutan siya ng tubig, alam ni Muhammad na tama ang desisyon niya. Pagkatapos kumain, lumabas sila sa maliit na terrace. Maliwanag ang buwan, pero natatakpan ng mga kable ng kuryente. Kinuha ni Muhammad ang kamay ni Samantha at hinalikan ang black butterfly tattoo sa pulso nito. Malu saved your life when you were little. Bulong ni Muhammad habang hinahaplos ang tattoo. Maybe she saved you then, so that years later, you could save me in that bakhala. Tinitigan niya ito sa mata. Now, let me spend the rest of my life making yours beautiful. So, are you ready to become a Filipino? Biro ni Samantha. As long as I'm with you, Sagot ni Muhammad. Ang kanilang mga tawa ay dahan-dahang humupa at napalitan ng mabibigat na hininga. Sa ilalim ng magulong kalangitan ng Pilipinas, kung saan ang alinsangan ng gabi ay sumasabay sa init ng kanilang mga katawan, hinila ni Muhammad si Samantha palapit. Sobrang lapit, nawala ng espasyo para sa hangin sa pagitan nila. Tinitigan niya ang mga labi ni Samantha na parang isang taong uhaw na uhaw sa gitna ng disyerto. At nang dahan-dahan niyang tinakpan ang mga ito ng kanyang mga labi, hindi ito basta hali. Ito ay isang pag-angkin. It was a deep, searing kiss that tasted of longing, freedom, and absolute surrender. Ang bawat dampi ng kanilang mga labi ay tila pagbura sa kanyang nakaraan bilang prinsipe. Within the intoxicating heat of that moment, the crown fell and the title vanished.
All that remained was the raw, electric desire of a man finally holding his world. Sa init ng halik na yon, ang prinsipe ay tuluyang naging tao. At sa wakas, sa loob ng mahigpit na yakap ni Samantha, natagpuan ni Muhammad ang kanyang tunay na tahanan. Epilogue. Ang Kapitan. 1 year later. Plaridel Airport, Bulacan. Ang ingay ng propeller ng Cessna 172 ay musika sa tenga ni Muhammad. Alpha Sierra, clear for landing. Sabi ng radyo. Copy that. Sagot ni Muhammad sa malinaw at kalmadong boses. Dahan-dahan niyang ibinaba ang eroplano. Smooth landing, perfect touchdown. Pagbaba niya ng eroplano, suot ang kanyang puting polo na may tatak ng aviation school at Cray-Ban Aviators, mukha siyang tunay na kapitan. Medyo maitim na ang balat niya dahil sa araw at may kaunting peklat sa braso mula sa pag-aayos ng makina. Pero masaya siya. Naghihintay sa hangar si Samantha. May dala itong baon na adobo at kanin. "Captain Al-Fayed!" sigaw ni Samantha. Tumakbo si Muhammad at binuhat si Samantha, iniikot ito sa ere. "Did you get the license?" tanong ni Samantha. Nilabas ni Muhammad ang lisensya mula sa bulsa niya. Commercial pilot license. Official. Nagtilian sila sa tuwa. Niyakap siya ni Samantha ng mahigpit. "I'm so proud of you! You've come so far!" We still have a long way to go. Sabi ni Muhammad, nakatingin sa langit kung saan malaya siyang lumilipad. Next stop, airline pilot. Then, we'll build our dream house. Sumakay sila sa kanilang second-hand na Toyota Vios. Pag-start ni Muhammad ng makina, umuubo ito ng bahagya bago umandar. Maingay, mainit. Walang leather seats. Walang automatic climate control. Sobrang layo sa tahimik at malamig na BMW na kinalakihan niya. Pero nang hawakan ni Muhammad ang gear, at hawakan ni Samantha ang kamay niya, napatingin siya sa butterfly tattoo sa pulso nito. Naalala niya ang buhay niya noon. Ang ginto, ang seda, ang kapangyarihan. Pero para siyang patay na naglalakad. A dead man walking. Tiningnan niya si Samantha. Tiningnan niya ang luma nilang kotse. Tiningnan niya ang malawak na langit ng Pilipinas. Sa loob ng gintong palasyo, siya ay isang pulubi na nagmamakaawa ng kalayaan. Dito, sa loob ng lumang Vios na ito, siya ang hari. "Ready for takeoff, Captain?" Nakangiting tanong ni Samantha. Tumingin si Muhammad sa kanya. Ang mga mata ay puno ng buhay na hindi nabibili ng pera. Always. Sagot niya. Umandar ang kotse palayo sa runway, papunta sa isang horizon na walang pader, walang gate, at walang hangganan. Wakas. Maraming salamat kabayan sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Favor naman dyan pakihit naman ng like and subscribe para ma-notify ka every time na may newly published Kwentong Pag-ibig True Stories video na talaga naman kaabang-abang at magpapakilig sa inyo. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod.